Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoong mga hinday. Kaway-kaway! Ayan, partner! Sa araw na to, andito pa rin kami sa Villasis, Pangasinan. Sa part 2 na aming video, andito kami sa kanilang dairy production sa goat. No? Kasama natin ngayon ang technical master nila, si Sir Jake Vibat. Kaya tayo, sir. Ayan. Ngayong umaga po mga idol, pag-usapan natin kung paano nga ba, partner, ini-extract talaga itong gata sa kambing. Mga ilang litro yung makukuha natin per day. At saka syempre, may mga anak yon, ilang litro or ml yung pinapainom sa anak. Ayan, at saka mag-share si Sir Jake mamaya kung paano paramihin yung gatas ng kambing. Yes, at saka si Sir Jake pala is TISDA instructor. Yes, yes. Ayan. Si Sir Jake, paano ba natin ginagawa itong setup dito? At saka, yung breed pala ninyo, ano pala yung breed na nandito? Ang mayroon tayong breed ngayon dito, sir, is sa anin breeds. Pure po siya. Then mayroon tayong dalawang alpine. Dairy din siya. Dairy din? Yes. So bakit ganong breed? Para? Kasi ang breed na yun kasi, sir, yung binigay sa amin from Tarlac. Mayroon din tayong nag-iisang kambing dito na dairy na from Australia. Doon siya pinanganak na pinasa nila sa atin. Oh, import line. Yes, sir. Tingnan natin mamaya, okay lang. Okay lang, sir. Anong breed yun? Sa anin, sir. Sa anin Actually, sir, nandito ngayon sa ating likuran. Dito lang pala. Dyan. Dyan siya. Yes, sir. So, kung makikita nyo yung may mahabang sungay at may medyo malaking, maliit na sungay din. Pero yung isang habang sungay, matulis. So, nakikita nyo na ba, Australia sir? galing yun. Yes, sir. Doon sa dulo. At saka Sir Jake, paano ba ang pag-extract dito? Papakita po natin mga idol. Yes, sir. Paano ba ang pag-extract dyan? Pwede mo ma-explain kung ano yung manual operation ba dyan sa pag-extract? Actually, sir, yung ginagawa na ngayon ng si Nolan is yan yung manual na ginagawa ng pagkokolekta ng gatas ng kambing. Kasi wala pa tayong machine for vacuum vacuum Pag-vacuum ng gatas. gatas. Pero sir, ano ba ang edad na pwedeng yan pag natapos banganak, ilang days bago siya pwedeng Pwede kapag nanganak siya ngayong araw, sir, pwede na siyang mamayang gabi pwede na siyang kolektahan kasi yung colostrum na nasa dede ng nanay ng anak niya is dapat siya yung unang dedede doon kasi hindi tayo pwedeng kumuha ng basta-basta na kasi colostrum yun Yun yung nagpapalakas sa baby. Bakit tayo nagko-collect sir? Pwede naman sila magdede dyan. Actually, sir, pag dairy kasi na tinatawag natin, lalo na kapag first time manganak ang isang dairy, di ba alam natin sa karamihan is kapag tayo yung unang hahawak sa dede ng nanay is hindi na niya pa dededehin ng anak niya. Pero mayroon din naman yung iba is kapag hinawakan natin yung nguso ng anak niya, hindi naman niya papadedehin yung anak niya. Kaya ang ginagawa namin ngayon is habang buntis sila, habang nagpapakain kami at naglilinis sa kulungan nila or pinapaliguan din namin sila kasi minsan kapag madungis na sila is hinahawakan na namin yung dede nila para masanay sila sa kamay namin. Para bigyan nila kami ng gatas. Kasi meron yung kambing na kahit ikaw yung amo niya, hindi ka niya bibigyan ng gatas kapag hindi siya sanay sa'yo. Pero marami siyang gatas. Yes, sir. Hinalikan niya pa si Sir. Tingnan mo sir. mga idol. Yan, dinidilaan niya po. Lambing niya. So, ganyan pala ang pag-extract. Yes, sir. So, paano natin malalaman, sir, na ubos na yung gatas niya maliban kung wala nang lalabas? Mararamdaman ng kamay natin kasi kukulubot yung dede niya. Kapag wala na siyang gatas. Tsaka isa pa, liliit. Tignan nyo, di ba, bago siya nagsimula, ang laki ng dede niya. Pero mamaya, sir, kukulubot na yan, hindi mo na yan mapipisil. Yung dulo? Yes, sir. Yung parang areola niya? Yes, sir. So every day sir, nagko-collect. Ilang kilo o liters ang kinukuha natin? Ang pinakamaraming liters na nakukuha namin, yan, sa kambing na yan, is 3 liters. Yes, sir. Kasi once a day na lang kami nagko-kolekta. Ang dami pala. Yes, dami, pre. Akalain mo magkasya pala dyan sa didi niya yung 3 liters? Yes, sir. Ganun. So sir, ano bang sikreto? Bakit mas marami yung gatas ng mga kambing na na ganito yung sa anin? Actually, sir, kaya maraming pinoproduce ang gatas ng mga kambing namin dito kasi pinapamerienda namin sa kanila is yung pure na malunggay. Yun yung pinapakain namin. Kasi kung malunggay ang sinasabi natin is more on vitamins ang
laman ng nutrients ng malunggay. Then ang ginagawa din naming feeds is naglalagay din kami ng tricanthera, which is si tricanthera at saka malunggay is parang magkapantay lang din sila. So, nakita ko, partner, gumagawa sila ng feeds. Yes, sir. So, pwede ba bang ma-share kung ano yung mga feeds composition? Pwede ba yon? May share? Yung mga ginagamit namin sa paggawa ng feeds. Yes, sir, pwede po. Actually, ang ginagawa namin sa paggawa ng feeds is tricanthera, yung tinatawag nating Madre de Agua. Tinatadtad namin yon. Then, kung pwede ka rin maglagay ng malunggay, yung dahon lang niya, then D1, yung special, toyo mais, tsaka molasses. Pag mimixin lang yun, sir. Ilang kilo na darak ba yun? Yes, sir. Ilang kilo mga gano'n usually, yung ratio? Yung mixing. Ang ginagawa namin kasing ginagawa namin na ratio namin na kilo sa kapag gumagawa kami is nasa 40 to 30 kilos. Na darak? Na feeds, sir. Na feeds. Feeds, pellet feeds na po yan. Pellet feeds na yun. Yes, sir. So, kung ano yun? Ano yung combination nun? Halimbawa sa darak, ilang kilo? Sa darak is 20. 20 kilos. Yes, sir. Molasses is nasa 1 liter lang. Madre de Agua. Madre de Agua is mga ilang kilo kaya? 5, mga ganun. Mga ganun, 5 kilos. 5 to 10. 5 to 10. Tapos sa malunggay is parang ganun din sa Madre de Agua. 5 to 10 kilos. Nag-additional kayo ng tubig? Wala na? Hindi na. Yeah, molasses lang. Diretso. Molasses lang. Pero din the same time, parang binders na yung molasses doon. Yes, sir. Tsaka yung Madre de Agua kasi didikit naman sa pits, no? Apo. Ayun, ganun lang siya. So dito, sir, halimbawa kasi may anak ito, for sure, di ba? Yes, sir. Meron, sir. So, mga ilang email lang makonsume niya ng anak niya, yung mga ganyan. Sa isang araw, sir? Yes po. Nasa 750 ml lang. Diyan din kukunin? Yes, sir. Yan na, sir, yung kinokolektan lang niya, sasalahin na lang yan mamaya, then pwede nang ipainom sa anak niya. Hindi na pinapasteurize diretso na? Kung inumin naman natin, tayong mga tao, papasteurize natin. Pero bakit sinasala pa? Di ba malinis naman na yan? Hindi, sir, kasi pag ganyan, yung pagkolekta niya, may mahuhulog na balahibo ng kambing, kaya kailangan salahin. Ayun, so yun pala yun. Sir, ano bang disadvantage pag hindi na-collect yung gatas? Ano, sir, pwedeng magkaroon siya ng mastitis sa dede niya, cause of virus po yun, magkakasakit yung kambing natin, then yun din ang posibilidad ng pagiging infection doon sa dede niya at pwede niyang ikamatay. Ayun. So sir, ano naman po ang masasabi niyo kasi before, nag-feature din kami sa kambing at saka baka na kinukunan ng gatas. May mga comment din po kasi na inaabuso daw yung kambing, inaabuso daw yung baka kasi kinukuha yung gatas instead na sa anak nila ipapainom, kinukonsume ng tao. Ano yung masin natin doon? Nakakuan naman po yun, sir. For purposes naman, kung yung kambing natin is for dairy, kailangan nating kolektahan yan kasi for dairy yan. Kung kunyari, yung ininom natin kanina na merienda natin, sterilized na gatas, actually, galing sa Carabao cattle or kambing po yun. Pure din po yun. Ayun. So, hindi naman sila naabuso? Hindi, sir, hindi. In return, pinapakain naman sila or... Yes, sir. Maganda naman yung inumin nila. Apo. And, in short po doon, hindi po natin inaabuso ang kambing. Dahil inaalagaan naman natin sila ng maayos, binibigay natin kung ano yung kailangan nila. Kapag nagkakasakit sila, binibigyan natin ng mga gamot. Yun nga, sinabi ko kanina, for purposes. Ayun. Kung dairy, talagang kolektahan natin ng gatas, hindi sa pag-aabuso. Pero sa native natin, dito sa Philippine goat po natin na native, kung kukolektahan natin yung native, pwede rin nating masabing inaabuso natin yung native kasi for meat type po yun Hindi siya design doon. Hindi siya design for dairy So yun ang kailangan nilang tandaan, partner. Kasi nga, iba't ibang klaseng breed, iba't ibang klaseng purposes. May pang meat type, may pang gatas, may pang dairy, ganun. So pwede both. Mayroon doon. Kasi Anglo-Nubian ba yung both? Pwede yun. Pwede rin, sir, kasi yung may Anglo na pang meat type, may Anglo din na pang dairy. Ayun. So parang mixed breed na yun ata. Ang pangit lang, partner, kung dito halimbawa itong sa anin
for dairy siya, at the same time, dalaga pa lang siya, kinatay mo na. Ayun lang. Sayang. Sayang. Gaano ba ka-expensive? Mahal ba tong sa anin o sobrang mahal talaga? Actually, sir, sige, pwede bang sabihin yung mga Oo. presyo? Yes. Sige. Yung mga ganitong kalalaking sa anin breed natin is nagre-range po siya ng 90,000. Oh, Ganyan? Isa. Isang piraso? Yes, sir. Parang baka? Yes, sir. Malaki pa sa, mahal pa sa baka, partner? 90,000 ganyan kalaki? Yes, sir. Uy, sobrang Mga mahal. ilang kilo ba yan, sir? Mga ganyan, ang laki naman. Nasa 60 to 50 kilos yung Ilang isa. years ang 60 kaya ng ano? kilos. Ilang years ang kaya ng sa anin na ganitong kambing na breed? Actually, sir, itong mga malalaking sa anin namin dito, sir, is nasa 4 to 5 years na yan eh. Oo. So hanggang ilang years sa makapag-produce ng ano pa ng gatas? Di ko masasabi, sir. Oo. Pwedeng magtagal, mga ranging mga ilan. Habang kaya pang manganak, Pwede pa. magpo-produce pa siya ng gatas eh. Pero usually sa kambing, 8 to 10 siguro, Yes. 10 kal na yung 10. Yes, for calling na siya. Pero dito mga idol, marami kasing mga judgmental din na mga tao kasi. Pagtingin kasi nila na payat, inaabuso agad. Kulang sa pagkain or kung ano-ano pang mga rason. Pero mga idol, usually kalabaw man, baka, kambing, or any animals, basta nanganak po at saka nagpapadidi, pumapayat talaga kahit gaano kaganda ang pagkain. Tama ba, sir? Yes, sir, tama po. Tsaka kapag hindi tayo nagbigay ng vitamins, yung ini-inject sa mga alaga natin, kahit pakain ka ng pakain, kahit gaano karami yung papakain mo sa isang kambing, kung wala kang vitamins na tinuturok sa kanya, talagang payat talaga yung alaga mong kambing. Ayan. So, speaking of vitamins, partner, sa pag-anak, sir, anong vitamins ang unang tinuturok at saka ilang days siya? Actually, sir, kapag nanganak siya ngayong umaga, pwede mo siyang turukan mamayang hapon ng vitamins. Anong vitamins? ADE or DCM. ADE. Multivitamins po yan. At saka DCM. Yes po. Ayan. Usually, sa anak po. Sa anak, pwede rin nating turukan ng vitamins. Pero hindi, yung vitamins po yan, tawag doon na vitamins. Yung iron. Iron. Sa inyo, tuwing kailan po? Yung 3 days, pinanganak siya ngayon, 3 days na After i-inject ka 3 ng days. iron. Pwede na. Yes po. Ayan. Tapos, nagdi-deworm din. Yes, sir. Nagdi-deworm kami dito. So, ganun po siya mga tol. At saka, dito po is usually makakuha lamang po kayo if mag-grants po kayo ng NDA. Itong mga sa anin. Yes, sir. Binigay po sa amin ng National Dairy Authority ito na 24. 24. Piraso? With yung dalawang breeder po natin. Ayan, turo. Yes po. Ayan. So, kung hindi yan bibilin, mga 1 milyon na siguro, ano? Sobra. Yes po, nasa 2M na ito. Pero wala bang kapalit yan, sir? Actually, sir, ang kapalit na sinasabi ni Indy is kung ilan yung bilang na binigay sa'yo, yun din yung ibabalik mo, pero hindi na sa kanila. Maghahanap ka din ng isang taong willing gusto Ako sir, pwede willing ako sir, willing. Pero dapat may building na. Ayun, wala pa kami building. Ayun. Parang gusto matay tayo ng building. Oo, yun ang hindi din Yes, kasi sir. basta-basta may kaibigan tayo doon sa Tupi binibigyan pa siya, dinadagdagan pa siya hindi na. Kasi hindi kasya. Hindi sa kanyang partner. facility. Oh, hindi kasya at saka partner. Hindi din basta-basta alagaan. Kakaiba din kasi Actually, sir, si National Dairy Authority, pinipilit kaming bigyan ulit ng Wow, Anglo tsaka dairy cattle. Oo. Pero yung dairy cattle, Pass mo na pass. pass muna kami doon kasi ang dairy cattle is sa isang araw, sa isang cattle lang, Ilang 40 kilos ang kinakain niya na damo. Medyo mahal-mahal. Medyo mabigat po yan. Sa Bukidnon, maganda doon, may na-picture tayo doon. Imagine, pinipilit ha. Oo, Wow, sana ganun ang mga Yes. hindi doon sa atin. No? Ganun din ba? Hindi ko lang alam. Hindi kasi tayo nakalapit. Ano? Oo, hindi. So sir, bakit pinapaliguan pa yung mga kambing? Kasi literal lang mga kambing kasi takot sa tubig, ayaw sa tubig. Bakit pinapaliguan? For viewing na lang din. Kunyari, mga bisita namin na pupunta dito, kailangan malinis silang tignan. So wala nga mo yung mga kambing, Apo, sir. nagdidikit yan. Actually, sir, yun din yung isa. Di ba, sabi natin na kapag kambing, is kapag bumaho yan, grabe yung baho, di ba? So, kami ang ginagawa namin, kasi dito na din kami natutulog, kapag may naamoy na kaming medyo hindi na kanais-nais sa kambing namin, pinapaliguan na namin yan. With conditioner po yan. Kaya pala hindi tayo nakaamoy pagpunta natin. Oo, parang wala talagang amoy. So, tingnan nyo po, ang galing talaga ni Sir Jake. Pero, sir, di ba nagtuturo ka ng TESDA? Ruminants, sir. Ruminants in situ.
Ruminants in situ. Yes, sir. So, nag-iikot ka sa Pilipinas din, nag-iikot ka na sa ibang lugar, bayan, ganon. Medyo. Medyo. Baka kasi Maybe. gusto nila eh. Baka pwede mo Yes, yes, sir. sa atin, Oo. Sir Jake. Oo, Tama. ano ka namin, invite ka namin, okay lang ba? Sure, sir. Oh, ayos ah. Sir, ano pa yung uniqueness dito sa farm ninyo? Kasi malawak to eh, galing po kami dun sa, sir. sa tissue culture nila. Actual, sir, ang uniqueness dito sa ating building ngayon, kung tinitignan nyo, medyo mataas ang area natin ngayon. Oo, mataas. Di ba kung makikita nyo, doon sa ilalim natin is diretso yung mga tae ng mga kambing natin. Pwede tayo pumunta doon. Tara, sir. Pumunta tayo doon, tara. Tapos, Diretso ang tae nila doon sa ilalim, sir. Kung tignan natin sa ilalim naman, sir, is nandyan ang vermicompost natin. Dito tayo, sir. Dito yung mga vermicompost. Yes, sir. So, ang vermicompost natin, yung maha-harvest po natin dyan is magiging fertilizer ng mga halaman natin na madrida agua at saka malunggay. oh. Kapag lumago si madrida agua at saka malunggay is gagawin naman nating pellet feeds. So, magiging rotation na naman siya. Integrated farming. 'Di ba? Magiging parang ang nilalabas namin dito is para maging zero waste management. Ayan. Hindi na mamatay yung vermi sa ihi nila. Ayun. Hindi, sir. Actually, sir, yung ANC natin dyan sa loob is kapag nakaramdam ng init sa ihi ng kambing natin o yung mga kwan natin dyan, papailalim na sila kasi hindi po siya naka-floor ng semento po dyan. Ang ANC naman po, hindi po sila lalayas sa area na yan hanggat may pagkain po sila. Dadami lang sila. Dadami sila dyan, sir. So marami dyan ngayon. Yes, sir. Ayun ang kagandahan. Ganda dito. So, dito, yes po. Ano ba ang kailangan ba nila pag mag-start nito? Ang design ba ng building dapat ang tama talaga? Ano ba? Actually, sir, ang design ng building ng kambing po, sir, is medyo tinaasan lang namin kasi with purpose po siya ng vermicompost. Pero ang standard po talaga ng taas ng building ng kambing is 1 meter to 1.5 meters. 1.5, so ganito. Ayan. So sir, dito kasi baka may mga nagbabalak sa pagkakambing. Ano ba ang mga dapat kailangan ipaghandaan natin kung halimbawa merong grant si NDA? Yes, sir. Ayan, na pinipilit kumbaga na bigyan ng Yes, kambing. sir. Ano yung mga dapat i-consider natin? Klima, lugar, pagkain, area, ano bang ano diyan, sir? Yung isa na dito, first, syempre, yung building natin, yung facility natin ng mga kambing. Pangalawa, yung graze nila or yung forage area po nila. Forage. Lalo na ngayon, malapit na ang tag-araw, yung summer na tinatawag natin, El Nino na. So dapat mayroon tayong pag-iimbakan ng silage, kagaya po ng, medyo madumi kasi yung sa likod natin eh. Andyan po yung mga drum po natin ng silage, para wala tayong may pakain na damo dyan sa paligid po natin na makukuha. Andyan po si silage na naimbak po natin for many years or many months. Kasi hindi po yan masisira hanggat hindi po natin binubuksan. Ayun. So, ganun po siya mga idol. Kapag tag-init. Yes, sir. Ayan. So wala ba problema kung malamig ang klima sa kambing or mainit? Wala pong problema. Depende na lang po kung may kids po tayo kapag malamig ang klima po natin. Ayan, ito yung Yes po. Ayan. So dito sir, may mga napaka-the best bang na plants for silage? Ano ang masasuggest nyo po? Ang pinaka-the best na silage na forager is mais. 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 Mais po talaga ang pinaka-the best na silage. Kasi yan po talaga yung pinaka-gusto ng isang Matamis-tamis kambing. siguro. Apo. Lalagyan Tsaka hindi po siya, kung tayong mga tao, yung inaamoy natin yung silage natin is hindi po siya masangsang, hindi siya masakit sa ilong. Yun ang makagandahan. Tubo sir, hindi niya gusto din. Hindi po, sir. Matalim yung tubo. Ang sinubukan ko na rin i-silage po itong Napier, pero medyo masangsang po siya sa amoy. Oh. Kaya siguro dun sa kabilang farm dito, yung sa kay Junjun Istolas partner, mais din. Mais din. Bili din yung isang Mais hektarya, talaga. ganun. Tapos isa silage. Yan. Sinubukan ko na rin i-silage ang mulberry. Pwede po siya i-silage, pero ang question ko naman sa kanya, masyado siyang mabango. Ayaw ng kambing pag sinasilage siya. Bihira na lang yung kumakain ng silage na mulberry. So ito na ngayon. Ito na yung susunod na. So, itong susunod natin is itong organic feeds po natin. Yan. So ito yung Yan na yung Madre de Agua, D1,
Toyo mais, tsaka molasses. Napaghalo-halo na natin dyan. So hindi siya ganun ka, basa, no? Hindi po, sir. Dry siya, so... Dito na siya magbabasa. Yes, sir. Pwede ba natin i-try? Bali, Kahit amoy nyo. ito na po siya mga idol. Oh. Yan. Yes, sir. Yan na po siya. Bango daw eh. Oo nga. Amoy mo lahat. Sarap. Paglabas niya, diretso na. Yes, sir. Sige, matry natin, sir. Pwede matry. Ito na yung final product natin na pwede na ipakain. Kaya, sige sir, try natin. Ayan, so ganun kaganda mga idol. Medyo mahaba-haba pala siya, Yes, sir. mga nasa 1 inch. Yes po. Magkano ganito bilhin, sir? Itong pelletizer natin is nagre-range po siya ng 53,000. Yes, sir. Naibaysihan namin nakakuha po yan. Ay, mahal pala. Yung organic feeds po natin is hindi lang po sa dairy goat po natin pinapakain, pati rin po sa native goat po natin. Pwede rin po sa manok, pwede rin po sa pato, pwede rin po sa rabbit po natin. Yan, dito tayo sir. Sir, halimbawa ito. Kasi siyempre halimbawa wala akong pambili ng pelletizer na Yes, sir. 53,000. Ito, diretso ko nang ibibigay sa kambing. Maubos ba nila? Yes, sir. Gusto po nila yan, lalo na't mayroon tayong nilagay na toyo mais. Yun po yung inaamoy nila at mayroon tayong nilagay na molasses. Oh, so hindi na kailangan pala i-pelletize. Yes, sir. Pwede naman po yung i-direct na ipakain. Pero kailangan pa ba nating mag-mix para magpakain ng ganyan? Siyempre, yung damo na, tsaka... Mas madali kasi ito. Yes, sir. Pwedeng i-stock. Yes, Ilang sir. days pwede siya i-stock? Depende po sa storage room natin kasi may CP na kinukuha dyan. Dapat ma-maintain po natin yung Moisture niya. yung moisture content. So yun. So yun ang pinakagandahan dito. Yes, Kasi sir. may sarili na silang produce eh. Yes. So yun ang... Saan nyo dinideliver yung gatas na sobra? Yun ang question din doon. Yung gatas na sobra na... Ininom nyo ata. Hindi. Kagaya ng pagpunta ni Sir noon nung bumisita siya dito is... Ako pa yung may kasalanan dito ah. Saktong mayroon isang boteng gatas na naiwan dito. Isa lang. Binigay ko sa kanya. Actually, binebenta talaga namin yon for 40 pesos to 50 pesos. Oh, Pero yung natitira, yung sobra namin ngayon dito is ibabato po namin doon sa Maliko, sa Nicolas Pangasinan, doon sa coffee shop ni Pastor Dods, yung may-ari din dito. Na-pasteurize na. Na-pasteurize na po yan, sir. Magkano isang litro? Secret. So yun, at least nagkaroon tayo ng idea. So yun po wala po kasalanan, Pastor. Doktora, isa lang pong bote yun. Pinatos mo pa. Binigay niya sa akin, sabi ko ayoko na kinuha. Patikim lang naman yun, sir. Thank you sa kay Sir Jake. At least tikman ni Sir yung pure milk ng goat po natin. Yun. Sir Jake, paano naman natin malalaman na nagpapakasa na yung mga babae? Andito yung mga barako, turo. Yes, sir. Ang ginagawa namin ngayon is, actually may pampalandi kaming injection dyan. Kapag nagganyan na yung nguso ng breeder natin, ibig sabihin, may naglalandi na. Ayos Pwede mo rin siyang pakawalan, siya mismo yung hahanap kung asan yung babaeng yon. Pero di ba, siyempre, partner, di ba, sa wild, yung mga native na kambing, kahit hindi pa lalandi, na nagpapakasta, nire-rape na, di ba nabubuntis? Apo. Pero what if kung ilagay mo lang sila dyan, malay mo, hindi nagpapakasta tapos mabuntis niya? Possible ba yun? Hindi ko pa na-try. Hindi ko pa na-try. Pero work lang sa native? Possible, sir, na mabuntis siya kasi, siyempre, kung sa babaeng kambing is hindi natin makikita na naglalandi na siya kasi nasa loob pa yung filter niya. Ayun. So, si breeder na yung nakakaalam doon. Pero kasi 'di ba yung mga native,
kahit bagong anak nga, 'di ba, kinakastahan ng mga lalaki. Tapos yung mga batang-bata pa na hindi pa nagdadalaga, kinakastahan, the same time yung iba nabubuntis. Or itong mga hybrid natin, kapag nagpapakasta lang talaga sila kakasta. Hindi sir, maintain po tayo dito sa dairy. Dapat alam natin yung kinakastahan niya para malaman natin kung kailan manganganak ang isang goat natin. Kasi ang kontrolado. Apo, kontrolado po natin. Ang native kasi, hayaan mo lang na magbuntis yung native na yan para kasi meat type siya, pang ulam natin yun, sir. Dito, bawal dito sa dairy, dapat naka-maintain po tayo, dapat naka-monitor po tayo. Kasi ang dairy po natin is, actually same lang sila ng days bago manganak. Ang dairy tsaka native, 150 days. So kailangan natin ma-maintain yun. Kasi kung hindi natin ma-maintain yun, kunyari ngayon, lumabas kaming lahat dito sa farm, tapos hindi namin alam na may manganganak pala. Yun yung mahirap, hindi natin mababantayan yung alaga nating kambing na manganganak na pala ngayong araw na to. Kaya pala sabay-sabay. Yes, sir. Actually, sir, yung pagbubuntis nilang yan is nung pinasa nila sa amin. Buntis na. Oh, swerte. Ay, tingnan niyo po mga tol. Puntahan natin. Sige. Parang mga teddy bear to eh. Tignan mo, ang suit nila, ang puti. Ay! Ilang days na to? 3 weeks old. Mag-almost Sarap kurutin yung mga 1 month tinga nila. old. 1 month old to. Mag-1 month old. So, Sarap kurutin yung tinga. Oh. makatapos na nila magdede. Parang Yan. pusa, kaputi. No? So, swerte sir, ito na yung... Yes, sir. Ita-transfer na ba to sa ibang owner o hindi pa? Ito muna para Dapat makumpleto namin yung 24 head, sir. Okay. So yan, so ang ganda, iba't ibang iba't ibang approach din sa pagpa-farm, no? Kasi iba't ibang breed. So ito sa kanila is for dairy. Sir, ano ba yung future ng Rio Totar Farm na dito sa dairy? Ano ba ang future na gagawin? Sir, palawakin yung produce ng dairy goat po natin. Actually, si Pangasinan is siya yung pinakamaliit na produce ng milk sa ating lalawagin ng buong Region 1. buong Pilipinas. Oh, Si Pangasinan. Ang pinakamalaki talagang produce is si Region 3, Bulacan tsaka Tarlac. oh. Ayos. So ang goal nyo is maparami dito sa inyo. Yes, sir. Maparami ang produce ng gatas at production ng kambing po natin ng dairy. So yun, mga totoong mga hinday. Sana po marami kayong natutunan, no? So partner, may question ka pa kay Sir Jake? Wala na, partner. So, maybe soon, makabalik po tayo dito. Alamin naman natin kung paano yung pag-pasteurize talaga, partner. Oh, Yeah. saka welcome pa ba kami, Sir Jake? Siyempre, sir. Oh, ang ganda nung nila. Baka next time sila Pastor at saka si Doktora. Doktor ba? Doktora? Doktora. So sana po makapunta kami sa inyo at ma-visit namin yung farm at ma-interview namin kayo. Yes, sir. Nakakatawa yung partner kasi sila nag-into farming, no? So most likely ngayon kasi yung mga younger generation, buti na si Sir Jake, bata pa to siya pero nag-into farming. So kasi nga may future at saka may kita talaga sa Yes, farming. Yes. So Basta marunong ka lang. basta marunong Tama. ka, right knowledge, no? Yes, Right sir. approach kasi sa pagpa-farm. So hindi basta-basta strike ka lang ng strike kasi Yes. baka ma-failure. Kasi hindi basta-basta ang pagpa-farm talaga. Dapat hindi ka rin marte. Patience Tama. takes years, no? Ganon. So, Kapag marte ka, hindi ka pwede sa kambing. ayun. So, ibig sabihin po, kailangan disiplina din. Yes, Okay, disiplina. so, Disiplina maraming- sa sarili, tsaka disiplina sa alaga. Ayun. So, So, maraming salamat mga idol ha. Disiplina sa sarili, disiplina sa alaga. Ayan, hindi marte, matyaga, at saka siyempre masipag, may mga knowledge. Marami pang iba kung para yun yung mga sangkap mo para mag-successful sa farming. Yan. So, Luzon, Visayas, Mindanao, naikot na po namin mga idol ngayong January 2024, partner. Dito na naman ulit tayo sa Luzon. So, kung nagustuhan nyo yung aming video mga idol, please support nyo naman po. Mag-subscribe po kayo sa amin. I-like yung ating video, mag-click yun ng notification bell para sa next video upload po natin, ma-notify po kayo mga idol. Ayan. So, Sir Jake, baka meron ka pang i-share na hindi namin na-question or mga advice mo sa mga na-inspired sa'yo. Okay naman na yun, sir. Medyo nasabi ko naman na lahat siguro. Kasi medyo nararattle ako sa mga... Sa aming dalawa. Sa question nyo, medyo nabibigla din ako. Kaya medyo wala akong maisip na masyado sa may share sa ating mga magiging viewers. So yun kasi very short notice Yes, na sir. punta kami dito sa kanya. So, Nabigla lang. At least na-approve na nila ni Doktora at ni Pastor. Yes no? po. So maraming salamat po sa inyo. So yan, iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero, no? Iba't ibang technology. Pero pag sinunod nyo yung mga diskarte nila, posible, yun din ang magiging resulta. Mula yan dito sa bayan ng Villasis,
Pangasinan. Kasama natin ngayon si Sir Jake. Kaway-kaway, mga totoong mga hinday. Happy farming mga Happy idol! farming! Bye-bye! Me!